Hello there, pretty people! Happy 2024 sa inyo. And I know it's kinda late. Medyo matagal tayong nagpahinga. Matagal tayong nawala, no? Pero sorry na. Medyo naging busy lang nung past few weeks. Pero ito na, don't worry. Babalik na tayo sa ating weekly episodes. And this episode is a very interesting one. So, kinig lang kayo. 2024 na. Pretty ka pa ba? Welcome to Pretty Petty the Podcast. Happy New Year to all of you pretty people! Yes, 2024 na. And kamusta naman ang bagong taon ninyo? Nag-enjoy ba ang lahat sa pagsalubong ng 2024? Hopefully nag-enjoy kayong lahat sa mga parties and reunions na pinuntahan ninyo. And for sure, ang karamihan sa inyo nakabalik na sa mga kanya-kanyang work and kanya-kanyang routine from their holiday vacation. So, back to the grind na ang karamihan ng mga tao ngayon, no? And just like everybody else, nagbabalik na din ang ating podcast sa ating weekly episodes. Sad. But don't you worry, we will be giving you the best episodes that we can for this year. Pero, bago tayo dumako sa pag-uusapan natin today, magpapakilala muna tayo. Ako nga pala ang inyong millennial tito, Tito Alvin, na magbibigay sa inyo ng mga opinyon na hindi nyo naman talaga hinihingi. Mga opinyon at kuro-kuro tungkol sa iba't ibang problema ng ating mga storytellers. Kung saan nais nilang malaman kung ang mga desisyon nila sa buhay ay tama ba o mali. But in this podcast, it is going to be pretty o petty. Kung hindi pa kayo naka-follow, please follow us and don't forget to give us a 5-star rating. Please consider following our social media pages in Facebook, Instagram, and in TikTok. Now for this episode, wala muna tayong pakikinggan na story. I recently went on a vacation and I want to share some pretty and petty things that I experienced during my travel. So, nung December, nagpunta ako ng Hong Kong for a little R&R or rest and recreation. Sa mga nakakakilala sa akin, alam ng mga yan na hilig ko talaga ang mag-travel. And recently nga ay nagpunta tayo ng Hong Kong. Yes. And may mga na-observe and na-experience tayong ilang mga pretty and petty things while traveling abroad. And yan ang pag-uusapan natin for this episode. So simulan na ba natin? Sige, pero heads up lang mga pretty people . In this episode, don't take the word petty in its very literal sense . Let's just use the words pretty and petty as a blanket term for things na maganda or maayos and things na hindi ganun kaganda or needs improvement kumbaga. Baka kasi isipin nyo pag sinabi kong petty, pangit na ugali lang. No? Hindi naman ganun. Basta, magagets nyo din yan yung sinasabi ko once we talk about the things observed. So, siguro simulan muna natin sa mga pretty things na na-observe natin. First on the list is ang weather. One of the nicest things I experienced in Hong Kong is their weather. So during our stay, ang lamig ng panahon nila. So it's a nice break from the very humid weather here sa Pilipinas. Sakto yung dating namin kasi yung dates ng stay namin doon is sakto nang lumalamig sa Hong Kong. Siguro yung pinakamababang temperature na na-experience namin is around 12 to 13 degrees Celsius. So ang sarap lang sa balat ma-experience yung cooler temperature. Well, except dun sa isa namin pinuntahan na kasi hindi namin in-expect na gano'n kalamig dun and yung suot namin is not enough to give us warmth. Pero in general, nag-enjoy naman ako sa temperature and nag-enjoy din ako magsuot ng makakapal na jackets for OOTDs. Kasi hindi ko magagawa yun dito sa Pilipinas . Pag nagmakapal akong jacket dito, magwa-waterfalls ang kilikili natin. Tapos kakanta ko ng make me sweat, make me water, make me lose my breath. Ganoon. Ay, magwa-waterfalls talaga yung kilikili mo pag dito ka nag-jacket ng makapal.
The next pretty thing that I experienced sa Hong Kong is the food. Yan. Specifically, yung mga dim sums. Yan. May kinainan kaming isang dim sum place doon called Dim Dim Sum. And the best ang mga dim sums nila doon. May nakakatawa pa kaming kwento dyan kasi nag-order kami ng food, no? So, while waiting nung order namin, yung server may nilagay na kettle sa table namin. So, kasama nung mga bowls, mga chopsticks, and glasses. So akala ko, libreng tsaa. Kasi uso yan eh. So itong tito nyo, sobrang bida-bida, nag-pour ng tsaa galing dun sa kettle. Tapos ininom ko. Ngayon, observe ako sa paligid ko. Napansin ko yung sa kabilang table, hindi nila iniinom yung tsaa. Ginagamit nila yung tsaa o yung tea panghugas ng bowls, ng chopsticks and glasses ko. Oh my gosh, hindi ba dapat iniinom to? Oh my gosh, hiyang-hiya talaga ako. Gusto kong kainin ako ng lupa at that point. Wishing na sana walang nakakita sa akin na ininom ko yon. So ako, Google naman ako kagad kung para saan yung tsaa. Apparently, panghugas nga siya ng utensils na gagamitin mo. Okay, parang custom na yun doon. Pero, pwede din naman siyang inumin. Okay lang naman siyang inumin. So, anyway, balik tayo sa food. Marami naman ako natikmang food sa Hong Kong and may kakaiba din pagkain tulad ng roasted goose na medyo mamantika. Yung mga dumplings nga, masarap yun. May natry kaming egg tarts sa bake house. Ang sarap nun, promise. And may natikman din kaming milk pudding. Yan. Para siyang taho. Pero hindi siya gawa sa soybeans. Gawa sa gatas. Actually, madami pa eh. Pero yung iba kasi parang normal lang. Parang nakikita mo rin dito sa Pilipinas. And yung mga nabanggit ko, yun yung mga talagang nag-stand out sa akin. Now, next on my pretty list is their transportation system. Yung tren nila is very similar sa mga railway systems ng Japan, Taiwan, and Korea. It is super efficient kasi madali lang mag-transfer from one train line to another. Medyo nakakalito actually kung first time mo. Pero sa katagalan, madali lang naman siyang intindihin eh. Meron din namang available na apps or app for the phone that will guide you kung ano yung train line yung sasakyan mo to get to your destination. So, apart from the trains, maayos din yung mga bus nila. And mostly lang nakita ko mga double-decker bus yung mga nasa Hong Kong eh. Yung mga bus nila doon, wala silang pakialam kung puno or hindi ang bus. Ang importante sa kanila is masunod yung schedule ng trip. So, kasi sumakay kami one time, tapos wala pang 5 minutes, umalis na kagad kami, hindi pa puno yung bus. Kahit nasa terminal kami, umalis siya kagad. Pero outside of their very efficient transportation system, Hong Kong is generally a walkable city. Carry lang naman siyang lakarin yung mga destinations mo kahit medyo malayo kasi yung streets nila is safe and maayos lakaran. Kumbaga, it's really made for walking. Now, next sa list natin ng mga pretty things ay ang kanilang immigration system. Yan. Diyos ko dahi, highly automated ang kanilang immigration system doon. Walang human intervention. So, paglapag namin sa airport, ang sasalubong sa'yo sa immigration nila is mga individual stalls. Ikaw ang magpapasok ng passport mo, tapos bubukas yung pinto, papasok ka dun sa maliit na area, haharap ka sa camera, tapos na. Sa sobrang bilis nga ng technology nila, nakapikit ako sa picture ko. Wala na akong chance o hindi nila ako binigyan ng chance na mag-retake ng picture kasi bumukas na yung kabilang door kung saan ako lalabas. Diba? Ganon sila kabilis at ganon sila ka-efficient. So dead man na kung nakapikit ako sa picture ko, diba? In fairness naman dito sa Pilipinas, meron din naman na automated system pagpapasok ka ng bansa, pagpapasok ka ng Pilipinas. Pero compared sa Hong Kong, matagal pa din ang process. May ilan kasi na hindi marunong gumamit, first time gagamit nun. So, need pa sila i-assist ng mga immigration officer. Yung iba, hindi nababasa ang passport. Yung iba, hindi nababasa yung boarding pass. Hindi ko alam kung bakit kailangan may boarding pass pa. Pero kailangan eh. The technology is already there, pero need pang i-improve kung gusto nating lumevel sa ibang bansa like Hong Kong, Korea, Japan, kanya, or Singapore. Now,
isa sa mga na-enjoy ko din on my trip to Hong Kong is yung flight namin to and from Hong Kong, which is through Cathay Pacific. Maghunos dili ka, hindi mayaman ang tito nyo. Okay, sinuwerte lang kasi ako. Nagpa-contest kasi yung Hong Kong Tourism Board months ago, siguro March of 2023, and they are giving away free round trip tickets to and from Hong Kong. And ayun nga, sinuwerte tayo makakuha ng libreng tickets through Cathay Pacific. And in fair, malaki yung mga planes nila, tapos may free meals din on board. Bongga yung meals. Meron din silang in-flight entertainment, so pwede kang manood ng movies while you're on flight. Tapos, ang mas nakakabaliw dyan, may headrest yung seats. I mean, paano ko ba i-explain to? Yung sandalan ng ulo mo, merong flap dun sa dulo, dito, banda rito, sa may bandang edge ng seats mo. Pwede mo yung itupi pag ganun sa ulo mo para pwedeng masalo yung ulo mo. So, hindi ka naghe-headbang kapag nakatulog ka kasi may sasalo nga sa ulo mo. Basta promise, amazing yung feature na yun ng plane. Siguro dapat lahat ng eroplano may ganun. And last sa listahan natin ng mga pretty things sa Hong Kong ay yung kanilang senior citizen working class. Yan. 'Di ba dito sa Pilipinas, kapag nasa 60 years old ka na, hindi ka na advised mag-work. You are expected to retire na and hindi na mag-work. Kumaga, rest ka na. Doon mga pretty people, ang daming mga senior citizens na nagwo-work pa. Makikita mo sila usually sa mga fast food, restaurants, and sila yung mga servers, sila nagpe-prepare ng food mo. Pero wag ka, madami din ako nakita mga senior citizens doon na nasa kalsada, doon sila nagwo-work. Tapos may mga tulak-tulak silang parang metal kariton. Kariton siya nagawa sa metal. Tapos nagta-transport sila ng kung ano-ano mga bagay like trash, raw materials, food. Parang tira-transport nila from one place to another. Basta nakakabilib lang na hindi naging hindrance sa workforce ng Hong Kong yung age ng mga tao nila. Kasi kahit matanda, nag-work pa rin sila. Hanggat kaya pa nilang mag-work, hinahayaan lang silang mag-work sa Hong Kong. Wait. Commercial muna. Meron ka bang story or social dilemma na gusto mong i-share dito sa podcast? Send mo na at pag-usapan natin yan. Just go to bit.ly/prettypettystory. Ulitin ko, it's bit.ly/prettypettystory. Just send in your story and we will do the rest. Also, you can follow our social media pages in Facebook, Instagram, and TikTok. You can follow us on Instagram at PrettyPettyThePod, in TikTok at PrettyPettyThePodcast, and Facebook page at bit.ly/PrettyPettyThePodcast. Or search nyo lang ang Pretty Petty the Podcast in these social media platforms. Kita-kits, pretty people! Now back to our show! Ayan, so dumako naman tayo sa mga petty things na nakita at na-observe natin while on vacation. And simulan na lang siguro natin sa pagiging touristy ng Hong Kong. Ang daming turista, ang daming Pinoy, ang daming Thai, may mga ilang puti or westerners, pero ang daming turistang Chinese, mga from mainland China. Makikita mo naman na turista sila kasi kahit Chinese yung language nila, very obvious na hindi sila local sa Hong Kong. So, imagine mo na lang na nandun ka sa Hong Kong nakatira as a local, tapos yung area mo, hindi mo masyadong ma-enjoy kasi ang daming tao. Daming turista. Yun nga, majority ng tao sa lugar mo, turista. Kunyari, may gusto kang kainin na restaurant. Ang haba ng pila kasi ang daming turistang nakapila din. O kaya gusto mo mag-relax sa park, hindi ka makaupo sa mga bench or makahanap ng magandang pwesto kasi lahat ng magandang pwesto occupied na ng mga turista. Well, may maganda namang madudulot yung tourism sa economy ng Hong Kong. No? Kahit saang bansa naman, magandang madudulot ng malakas na turismo. Pero kung local ka doon, hindi mo siguro ma-enjoy yung mga bagay-bagay kasi kahati mo yung mga turista sa experience. You know what I'm saying? Next petty thing. Sabi nila,
maganda daw magpunta sa Hong Kong lalo na kung gusto mo mag-shopping kasi mura. Well, to an extent, tama naman. May mabibilang ka naman talagang mura sa Hong Kong. Pero majority ng mga bagay sa Hong Kong, especially food, may kamahalan din. For example, yung isang bote ng Coke na I think 500 ml or less than pa. Sa convenience store to is around 10 Hong Kong dollars which is roughly equivalent to 70 pesos. Yung average sa pamasahe sa tren is around 8 to 9 Hong Kong dollars. Well, depende sa destination mo, no? Which is pumapatak around 50 to 60 pesos yan one way. Nung sumakay kami sa cable car, papunta ng Ngongping, yan, pipicturean ka nila habang nakasakay ka sa cable car. Parang souvenir. So, pagdating namin sa taas ng bundok, may sumalubong sa amin. And inalok nga kami ng souvenir. Yung picture namin nasa isang snow globe and meron pang isang picture, same picture nakalagay sa isang libro. Nakaipit doon yung picture. And alam nyo kung magkano? 350 Hong Kong dollars. So, lumalabas, 2,500 pesos. Ayun, nabudol kami. Binili namin kasi maganda naman yung souvenir and once in a lifetime lang yon. Ang point ko dito is, kung gusto mo makatipid, pwede naman. Pero, hindi lahat ng bagay doon mura. Siguro itong next natin is connected sa una nating petty item na pagiging touristy ng Hong Kong. Dahil nga madaming turista, ang haba ng pila sa mga sikat na restaurants. Tulad na lang nung breakfast place na Australian Dairy Company. Yan, sikat yan sa Hong Kong. Mahaba ang pila dyan, sobra. Now, dahil sobrang haba ng pila, they will make the most out of their area or place na ma-accommodate yung mga tao in a very quick manner. So, ano yung ginagawa nila? Yung mga smaller groups, mga groups of 2, groups of 3, single, ganyan, pinagsasama-sama nila sa isang table. So, shock ang face ng tito nyo kasi ang haba na nga ng pinila namin, tapos may kasama kaming stranger sa table. Regardless kung Chinese yan, turista or what. Ang awkward, mga friends. Imagine niyo kumakain ka sa isang sobrang liit na table, tapos ang nasa harap mo, hindi mo kilala. Naalala ko pa nga na nauubo ako that time. Hindi ako makaubo. Kasi nakakahiya sa mga nasa harapan ko. Baka isipin nila may dala akong COVID o may dala akong sakit. Yan. Isa pang example, yung sikat na bake shop. Ang tawag doon ay Bake House. Yan. Famous sila sa egg tarts. Yan yung pinaka-main product nila. And sa sobrang haba ng pila doon and sa sobrang dami ng bumibili, 9 a.m. or 10 a.m. pa lang, sold out na yung egg tarts. Paano kung yun lang yung pinunta mo doon, di ba? Pumila ka doon sa egg tarts. So, sold out na. Pero ang nangyayari lang naman is, yung ganitong pila sa mga mahabang restos lang nangyayari. Marami din naman na restaurants na wala masyadong pila. Pero again, the risk is there kung masarap o hindi. Etong next petty item natin, isa to sa mga pinaka-hate ko talaga. And unfortunately, involved tayong mga Pilipino dito. Ito yung mga sobrang iingay sa public transportation. Yan, every now and then may makakasalamuha kang grupo na sobrang lalakas ng boses. Mostly mga Chinese nationals, mga mainlander. Pero meron din mga Pinoy alam mo yung pwede naman mag-usap, pero sana hinaan lang ng konti yung mga boses. Lalo na kung nasa train ka or bus or in general public transportation. Kasi kung nasa kalsada sila, carry lang kaso nasa public transpo. Parang malalaman mong mga Pinoy sila minsan kasi nagtatagalog yung mga yan. Tapos minsan ang lalakas pa ng mga tawa. Nakakahiya to be honest. So, sana hindi na lang ganun sila kalakas magsalita. Para respeto na lang kumbaga sa mga locals na nandun. Now, for the last petty thing on our list, yan, isa din to sa mga pet peeve ko. Hindi ito nangyari sa Hong Kong pero madalas kong napapansin to pag nagta-travel ako abroad and pabalik na ako ng Pilipinas. Alam nyo yung conveyor belt sa NAIA? Yung kukunin mo na yung luggage mo, yan, di ba may nakalagay dun sa floor na
Please wait behind yellow line. Hulaan nyo kung nasaan nakatapak yung mga Pinoy. Siyempre, andun sila sa mismong tabi ng conveyor belt habang hinihintay nila yung luggage nila. Naku, nanggigigil ako pag naaalala ko, nakakapag-init ng ulo. Well, hindi ko alam kung hindi ba nila naiintindihan yung nakalagay doon sa lapag, yung guidelines, o sadyang mga tanga lang talaga. 'Di ba? Kasi naman, ang linaw-linaw ng nakalagay, wait behind the yellow line. So, ibig sabihin, huwag kang lalagpas doon. Kulang na lang itong mga to umupo sila at sumabay sa ikot ng conveyor belt. Okay? Makikita pa din naman nila kahit nandun sila behind the yellow line yung parating nilang luggage, makikita mo pa rin naman. Pero hindi. Mas pinili nilang maging tanga at that particular moment. Diyos ko Lord, baka mabash na naman ako nito. And that's about it for our first episode ng 2024. Sana ay nag-enjoy kayo sa kakaibang Pretty Petty the Podcast this week. Pero next week, back to original format na tayo and makikinig na ulit tayo ng mga kwento ng ating mga storytellers. And kung may mga travel stories ka na gusto mong i-share dito sa podcast, meron tayong Google Forms kung saan pwede nyong isubmit yung mga stories nyo. Just go to bit.ly/prettypettystory. Ulitin ko, bit.ly/prettypettystory and just fill out the form. Kung isa ka namang brand looking for brand partnership and collaboration, please send us an email at prettypettythepodcast@gmail.com. And with that, lagi nating tatandaan to always stay pretty at huwag maging petty. Bye!